Susu, sweetheart, don't worry about her. Si Willa? Wala lang yan. She's just a glorified nurse. Isang tau-tauhan na ginamit ni Mama para alagaan ako habang wala ka. Hindi ko siya kailanman minahal. Ang boses na yon, ang boses ni Enzo na 3 taon niyang hinihintay na marinig, ay tila isang malalamig na patalim na humiwa sa kailaliman ng puso ni Willa. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng hospital suite, nanginginig ang mga kamay habang mahigpit na hawak ang isang maliit na paper bag. Sa loob niyon ay ang gamot na nagkakahalaga ng lahat ng meron siya. Ang huling alaala ng kanyang yumaong ina, ang gintong singsing na ibinenta niya sa pawn shop para lamang mabuo ang pambayad sa espesyalistang gamot mula sa ibang bansa. 1,075 araw siyang nagdasal, nagpuyat, at nagsilbi sa isang lalaking tulog ang diwa. Umaasang sa paggising nito ay isang matamis na ngiti ang sasalubong sa kanya. Ngunit ang tumambad sa kanya ay ang katotohanang mas mapait pa sa abdo. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at ang bawat hininga ay tila punyal na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang silid na dati ay puno ng amoy ng disinfectant at lungkot ay nababalot na ngayon ng halakhak ng isang babaeng alam niyang matagal nang kumuha sa atensyon ng kanyang asawa bago pa man ang aksidente. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi dahil sa pumasok siya, kundi dahil sa paglabas ni Doña Imelda, ang kanyang biyenan na tila isang reynang handang manakmal ng biktima. Ang ginintuang alahas nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital, kabaligtaran ng maputla at pagod na anyo ni Willa. "Oh, nandito ka na pala, ang dakilang martir," wika ni Doña Imelda. Ang boses ay puno ng pangungutya na sapat na upang marinig ng mga taong dumadaan sa koridor. Walang babala. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Willa. Dahilan upang tumagilid ang kanyang muka at malasahan ang alat ng sariling dugo sa gilid ng kanyang labi. "Ma, bakit niyo po ginagawa ito?" Nanginginig na tanong ni Willa. Ang kanyang tinig ay halos pabulong na sa tindi ng sakit. "Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Napakakapal ng mukha mo." Sigaw ng matanda habang inihahagis sa mukha ni Willa ang isang bungkos ng mga papel. "Tingnan mo ito. Isang DNA test result. Alam nating lahat na 3 taong komatose ang anak ko. Kaya paanong nangyaring 2 buwan kang buntis? Sino ang lalaking pinalit mo sa anak ko habang nag-aagaw buhay siya?" Nanlaki ang mga mata ni Willa. Tiningnan niya ang mga papel na nagkalat sa sahig. Isang kasinungalingan. Isang malaking panlilinlang. Alam niyang ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay bunga ng isang milagro. Isang gabi, bago ang aksidente ni Enzo. Ngunit paano niya iyon mapapatunayan? Sa harap ng huwad na dokumentong ito, tumingala siya at nakita ang kanyang asawa, si Enzo, na nakaupo sa kama habang nakasandal si Susu sa kanyang balikat. Walang bakas ng awa sa mga mata ng lalaki, tanging pandidiri at puot. Ang lalaking ipinaglaban niya, ang lalaking inalayan niya ng kanyang kabataan at dangal, ay tinitingnan siya ngayon na parang isang maruming basahan. "Enzo, maniwala ka. Sa'yo ang batang ito. Alam mo ang totoo." Pagsusumamo ni Willa, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos, bumabasa sa kanyang namamagang pisngi. "Lumabas ka na, Willa," malamig na utos ni Enzo. "Nandidiri ako kapag nakikita kita. Salamat sa pag-aalaga, pero bayad na ang pamilya ko sa'yo. Mula ngayon, wala ka ng puwang sa buhay ko at sa mansyong ito. You are nothing but a gold digger who cheated on a dying man." Ang paper bag na hawak ni Willa ay nalaglag sa sahig. Ang bote ng gamot na pinaghirapan niyang makuha ay gumulong palayo. Tila isang simbolo ng kanyang pag-ibig na itinapon at naging basura. Ang bawat salita ni Enzo ay parang mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang puso. Dahan-dahan, ngunit malalim. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo? Ito ba ang kapalit ng kanyang katapatan? Ang mapahiya, itakwil,
at tawaging mapangalo niya sa harap ng maraming tao? Tumalikod si Doña Imelda at may ibinulong sa mga bodyguard na nakatayo sa gilid. Iligpit niyo ang basurang yan. Dalhin niyo sa mansyon at ikulong sa bodega. Marami pa siyang dapat bayaran sa atin. Utang na loob niya sa pamilya Fu ang bawat butil ng kanin na kinain niya. At hindi siya makakaalis hanggat hindi ko nasisigurong hinding-hindi na siya makakabangon pa. Habang kinalakaladkad si Willa ng dalawang malalaking lalaki palabas ng silid, ang kanyang paningin ay nanlalabo sa tindi ng yak. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na punong-puno ng pait at hinagpis. Bakit ang taong pinili mong iligtas ang siya pang magiging dahilan ng iyong unti-unting pagkamatay? Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng koridor, isang pares ng mga mata ang nakamasid sa bawat tagpo. Isang lalaking may hawak na itim na folder, ang lalaking may hawak ng susi sa kanyang nakaraan at sa kanyang madilim na kinabukasan. Huwag kang malikot kung ayaw mong masaktan ng tuluyan. Dito ang lugar mo, Willa, sa gitna ng mga basurang katulad mo. Ang boses ng gwardiya ay kasing gaspang ng semento sa sahig ng bodega kung saan itinulak si Willa. Ang mabigat na pinto ay sumara ng may lakas na yumanig sa buong paligid. Iniwan ang katahimikan na tanging ang mabibigat na paghinga lamang ni Willa ang naririnig. Ang dilim ay unti-unting lumamon sa kanya, maliban sa manipis na sinag ng buwan na pilit na sumisilip sa maliit na rehas sa itaas ng dingding. Niyakap ni Willa ang kanyang sarili. Pilit na pinoprotektahan ang kanyang sinapupunan mula sa lamig na nanggagaling sa sahig. Ang bawat sulok ng bodegang iyon ay puno ng alikabok at mga lumang gamit ng pamilya Fu, mga alaala ng yaman na pinaglingkuran niya sa loob ng 3 taon, ngunit ngayon ay naging rehas ng kanyang bilangguan. Hindi nagtagal, narinig niya ang tunog ng mga susi at ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Doña Imelda, may daladalang lampara na nagbigay ng nakakatakot na anino sa kanyang mukha. Hindi ito mukha ng isang biyanan, kundi mukha ng isang diktador na nagpapasasa sa hirap ng iba. Alam mo ba kung bakit ka narito, Willa? Malamig na simula ng matanda, habang dahan-dahang naglalakad paikot sa kanya. Dahil nakalimutan mo ang utang na loob mo sa amin, noong namatay ang tatay mo at iniwan ka sa kalsada na parang asong gala. Sino ang kumuha sa iyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng apelyidong Fu para magkaroon ka ng dangal? Ma, hindi ko po nakalimutan. Nanginginig na sagot ni Willa. Ang kanyang boses ay paos sa tindi ng yak. Pero hindi ko po nagawa ang ibinibintang niyo. Ang batang ito, anak ito ni Enzo. Isang nakakangilong tawa ang pinakawalan ni Doña Imelda. Anak ni Enzo? Ang kapal talaga ng mukha mo. Gagamitin mo pa ang anak ko para itago ang kalanturan mo? Makinig ka sa akin, Willa. Hanggat hindi ka pumipirma sa papeles ng pag-alis sa lahat ng karapatan mo bilang asawa, hindi ka lalabas dito. At kung balak mong magsumbong sa media o sa pulis, tandaan mo ang pangalan ng tatay mo. Gusto mo bang malaman ng buong Pilipinas na ang kaisa-isang anak ni Alberto Shen ay isang babaeng bayaran na pumatol sa kung sino-sino habang ang asawa niya ay nasa bingit ng kamatayan? Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ama ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Willa. Namatay ang kanyang ama sa gitna ng kahihiyan ng pagbagsak ng kanilang negosyo at ang huling habilin nito sa kanya ay ang panatilihing malinis ang kanilang dangal. Ginamit yon ni Imelda upang itali ang kanyang mga kamay at paa. Wala kang utang na loob. Pagpapatuloy ni Imelda habang dahan-dahang inilalapit ang mukha kay Willa. Ibinigay namin sa iyo ang lahat, pero ang ibinalik mo ay kahihiyan. You are a disgrace to this family. Mananatili ka rito hanggang sa maisilang mo ang bastos na batang yan at pagkatapos, itatapon kita sa lugar kung saan ka nanggaling. Sa putikan. Nang umalis si Imelda at muling ikandado ang pinto,
Tila nawalan ng lakas si Willa na huminga. Ang bawat salita ng matanda ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Napatingin siya sa isang sulok ng bodega kung saan nakita niya ang isang lumang litrato na sira na ang frame, isang litrato niya at ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Dahan-dahan niyang ginapang ang litrato at sa gitna ng dumi at alikabok, hinaplos niya ang mukha ng kanyang ama. Doon, sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang isang mahinang sipa sa loob ng kanyang tiyan. Ang kanyang sanggol, ang tanging buhay na natitira sa kanya sa gitna ng impyernong ito. Lalaban tayo anak, pabulong niyang pangako, habang ang mga luha ay patuloy na pumapatak sa basag na salamin ng litrato. Hindi tayo mananatiling ganito, pangako. Ngunit ang kanyang pangako ay tila hangin lamang na naglaho nang marinig niya ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong ng bodega. Sa labas, ang mundo ay patuloy na umiikot habang siya ay unti-unting nilalamon ng kawalan ng pag-asa. Bigla, narinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa maliit na bintana sa itaas. Isang maliit na puting papel ang dahan-dahang nahulog mula sa rehas at lumapag sa tapat niya. Sa gitna ng dilim, nakasulat doon ang 3 salita na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Huwag kang bibitiw. Sino ang nagpadala nito? Sino ang nagmamasid sa kanya sa gitna ng kanyang paghihirap? Ang pag-asa ay tila isang maliit na kandila na muling sumiklab sa gitna ng malakas na bagyo. Sana hindi ka na lang nagising, Enzo, kung ang pagmulat ng iyong mga mata ay para lamang ipamukha sa akin na wala akong kwenta sa buhay mo. Ang kaisipang ito ang tanging kasama ni Willa habang kinaladkad siya palabas ng bodega at muling dinala sa loob ng mansyon, ngunit hindi siya ibinalik sa kanilang silid. Ang mansyon na dati ay itinuturing niyang tahanan ay tila naging isang malawak at malamig na kuta ng kaaway. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Sa gitna ng engrandeng sala, nakita niya si Susu. Nakaupo ito sa paboritong sofa ni Willa, suot ang isang seda na robe na pagmamay-ari mismo ni Willa. Hawak nito ang isang tasa ng tsaa, habang si Enzo ay nakatayo sa likuran nito. Malambing na hinahaplos ang buhok ng babae. Isang haplos na kailanman ay hindi na muling naramdaman ni Willa simula nang magising ang asawa. Willa, mabuti naman at nandito ka na. Wika ni Doña Imelda habang pababa ng hagdan. Ang boses ay puno ng awtoridad. Mula ngayon, hindi ka na magpapahinga sa bodega. Pero huwag mong isipin na makakabalik ka sa dati mong katayuan. Dahil sa laki ng atraso mo sa amin, magtatrabaho ka bilang personal na alalay ni Susu. Siya ang nangangailangan ng kalinga dahil maselan ang kanyang kalagayan. Pero ma, asawa ako ni Enzo. Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Halos paos na tanong ni Willa. Ang kanyang mga mata ay pilit na hinahanap ang kahit katiting na awa sa mga mata ni Enzo. Ngunit tiningnan lamang siya ni Enzo ng may pandidiri. Willa, be grateful that my mother is still allowing you to stay under this roof. After what you did, after that fake pregnancy, you should be lucky hindi ka namin ipinakukulong. Gawin mo na lang ang iniuutos ni Mama. Kung ayaw mong kalimutan ko na naging bahagi ka ng buhay ko. Ang bawat salita ni Enzo ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Willa. Namamanhid ang kanyang buong katawan, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay patuloy na nagngangalit. Willa dear, can you please clean my shoes? Malambing ngunit mapang-uyam na wika ni Susu. Itinuro nito ang isang pares ng mamahaling heels na may bahid ng putik. I accidentally stepped on some mud in the garden earlier. I want them spotless, okay? Alam mo naman ayaw ni Enzo ng marumi. Walang nagawa si Willa kundi lumuhod sa harap ni Susu. Ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak sa mga kamay ni Enzo ng may pagmamahal, ngayon ay napilitang humawak sa maruming sapatos ng babaeng umagaw sa kanyang kaligayahan.
Dahan-dahan niyang kinuha ang basahan. Habang pilit niyang binubura ang dumi sa sapatos, hindi niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang mga kristal na butil ng kanyang pighati ay pumatak sa itim na balat ng sapatos, nag-iiwan ng basang marka na tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkawasak. Sa bawat kuskos niya, nararamdaman niya ang pagkawala ng kanyang huling piraso ng dangal. "Oh, look, Enzo! She's crying!" Tawa ni Susu na tila tuwang-tuwa sa nakikitang paghihirap ni Willa. "Don't be so dramatic, Willa. Trabaho lang ito. Isipin mo na lang na ito ang bayad mo sa lahat ng pagkain at matitirhan na ibinibigay sa iyo ng pamilya Fu." Hindi kumibo si Willa. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang buhok ay tumatabing sa kanyang mukha upang itago ang tindi ng kanyang puot. Sa gitna ng kanyang paglilinis, napansin niya ang isang antigong florera na nakapatong sa gilid ng mesa ni Susu. Iyon ang kaisa-isang gamit na naiwan sa kanya ng kanyang ama. Isang porselanang asul na may disenyong ginto. Ang tanging bagay na hindi nakuha ni Doña Imelda sa kanya. Biglang tumayo si Susu at lumapit sa mesa. "And this vase? It's so ugly, Enzo. Hindi bagay sa bago nating decor. Why is this even here?" "Susu, huwag. Gamit yan ng tatay ko." Babala ni Willa. Ang kanyang boses ay biglang naging matapang sa gitna ng takot. Tumingin si Susu kay Willa nang may mapanghamong na ngiti. "Oops," maikling wika nito. Ang tunog ng nababasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang libo-libong piraso ng asul at gintong seramika ay nagkalat sa sahig, tila mga bituin na bumagsak mula sa langit. Ang huling alaala ng kanyang ama ay nawasak sa isang kurap lang ng mata. Nanigas si Willa sa kanyang kinatatayuan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tanging ang tunog ng sarili niyang mabilis na tibok ng puso ang kanyang naririnig. Tumingin siya sa mga piraso ng florera at pagkatapos ay kay Susu na ngayon ay nagkukunwaring nagulat. "Oh my God! It slipped! I'm so sorry, Willa," wika ni Susu habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa katuwaan. Tumingin si Willa kay Enzo, umaasang sa pagkakataong ito ay ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang tanging sinabi ng lalaki ay, "It's just a vase, Willa. Linisin mo na lang yan kasama ng dumi sa sapatos ni Susu. Huwag kang gagawa ng eksena." Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Willa ang tuluyan ng naputol. Ang huling tali ng kanyang pagtitimpi ay bumigay. Ngunit sa halip na sumigaw, isang nakakatakot na kalmado ang bumalot sa kanya. Dahan-dahan niyang pinulot ang isang matulis na piraso ng basag na porselana. Ang talim nito ay humiwa sa kanyang palad, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Bakit niya kailangang protektahan ang dangal ng isang pamilyang siya mismo ang gumigiba sa kanyang pagkatao? Habang nakayuko at tila naglilinis ng mga bubog, isang maliit na detalye sa ilalim ng sofa ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang gamit na hindi dapat nandoon. Isang bagay na pagmamay-ari ni Doña Imelda na maaaring maging susi sa isang lihim na matagal nang itinatago ng matanda. Hindi lahat ng sugat ay nagdurugo. Ang pinakamasakit na sugat ay yaong mga nakatago sa ilalim ng suot na uniforme ng isang alila, sa likod ng mga matang pagod na sa pagluha. Ang init ng sikat ng araw sa palengke ng Quiapo ay tila nakikipagpaligsahan sa bigat ng mga bitbit ni Willa. Dalawang malalaking basket na puno ng sari-saring prutas, karne, at gulay para sa mga luho ni Susu ang nagpapamanhid sa kanyang mga braso. Ang manipis niyang tsinelas ay halos mapudpod na sa paglakad sa maputik at maduming kalsada, malayo sa marangyang sasakyan na dati ay naghahatid sa kanya sa mga pamosong mall. Habang tumitigil siya sa isang tabi upang habulin ang kanyang hininga, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Ngunit hindi ito boses ng pangungutya. "Miss Shen, ikaw ba yan?" Napatingin si Willa sa lalaking nakatayo sa kanyang harap. Nakasuot ito ng isang plansadong itim na polo,
Mukhang formal at kagalang-galang. Naalala niya ito. Siya ang lalaking nakita niya sa pawn shop noong huling gabi bago magising si Enzo. Ang lalaking nakamasid sa kanya habang ibinibenta niya ang kaisa-isang alaala ng kanyang ina. Sino po sila? Mahinang tanong ni Willa. Pilit na itinatago ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at dumi. Ako si Sebastian G. Pero Basti na lang. Wika ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-alala. Hindi ng awa na nakakababa ng pagkatao, kundi ng tunay na malasakit. Nakita kita sa pawn shop noon. Hindi ko inaasahang makikita kita rito sa ganitong kalagayan. Yumuko si Willa, ang kanyang buhok ay tumabing sa kanyang mukha. Marami pong nangyari, attorney. Kailangan ko nang umalis. Baka mapagalitan ako sa mansyon. Ngunit bago pa man siya makahakbang, hinawakan ni Basti ang hawakan ng kanyang basket upang tulungan siya. Sandali lang, Willa. Alam kong asawa ka ni Enzo Fu. Pero alam mo rin ba na ang tatay mo, si Alberto Shen, ay hindi namatay na walang-wala? Tila huminto ang mundo ni Willa. Anong ibig ninyong sabihin? Sabi ni Doña Imelda na ubos ang lahat ng yaman ni Papa sa pagpapagamot at sa mga utang sa negosyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Basti. Iyon ang gusto nilang paniwalaan mo. Bilang dating legal consultant ng kumpanya ng tatay mo, may mga dokumentong hindi tugma sa sinasabi ng mga Fu. May isang trust fund na nakapangalan sa iyo, Willa. Isang pondo na sapat upang mabili ang buong mansyon ng mga Fu ng 10 beses. Nanlambot ang mga tuhod ni Willa. Ang pawis na tumatulo sa kanyang noo ay tila naging malamig na hamog. Kung totoo ang sinasabi ni Basti, ibig sabihin ay 3 taon siyang niloloko ng pamilyang pinagsilbihan niya ng tapat. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay isang malaking kasinungalingan. Bakit niyo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Willa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at takot. Dahil naniniwala ako sa katarungan, seryosong sagot ni Basti. Mabilis niyang kinuha ang isang maliit na card mula sa kanyang pitaka at isiniksik ito sa bulsa ng apron ni Willa. Kasabay nito, iniabot niya rin ang isang mainit na supot ng tinapay. Kumain ka muna. Kailangan mo ng lakas para sa laban na darating. Tawagan mo ako kapag handa ka na. Bago pa makasagot si Willa, mabilis nang naglakad palayo si Basti. Iniwan siyang tulala sa gitna ng siksikan ng palengke. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ng matatalas na mata ni Doña Imelda sa bukana ng kusina. Ang matanda ay tila isang buwitre na naghihintay ng pagkakamali ng kanyang biktima. Bakit ang tagal mo? Bulyaw ni Imelda. Ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa sahig ay tila isang babala. At ano yang hawak mo? Tinapay? Saan galing ang pera mo pambili niyan? Nagnakaw ka ba sa sukli? Hindi po, Bigay lang po ito ng isang kakilala. Mabilis na sagot ni Willa. Pilit na itinatago ang kaba. Lumapit si Imelda at marahas na hinablot ang supot ng tinapay. Itinapon ito sa basurahan ng walang pag-aalinlangan. Wala kang dapat tanggapin mula sa kahit sino. Baka nakakalimutan mong pag-aari kita habang nasa ilalim ka ng bubong na ito. Biglang naningkit ang mga mata ng matanda. Napansin niya ang maliit na puting card na bahagyang nakalabas sa bulsa ni Willa. Ano yan? Tanong ni Imelda. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo habang iniuunat ang kanyang kamay upang kunin ang card na maaring magbunyag sa lihim na pilit niyang ibinabaon sa limot. May mga lihim na mas mabigat pa sa mga kadenang bakal, mga lihim na nakabaon sa ilalim ng mga matatamis na ngiti at mapagkunwaring pagmamalasakit na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa ng isang tao. Ang kamay ni Doña Imelda ay tila isang kuko ng agila na dahan-dahang lumalapit sa bulsa ni Willa. Ramdam ni Willa ang lamig ng pawis sa kanyang batok. Sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ama at ang pag-asang ibinigay sa kanya ni Batiji. Ano iyan, Willa? Sumagot ka. Ang boses ng matanda ay matalas, punong-puno ng hinala.
Bago pa man mahawakan ni Imelda ang card, isang malakas na sigaw mula sa itaas ang bumasag sa tensyon. Si Susu iyon, nagrereklamo tungkol sa maling temperatura ng tubig sa kanyang paliguan. Ang atensyon ni Imelda ay saglit na nawala. Sapat na panahon para mabilis na ihulog ni Willa ang card sa loob ng kanyang medyas at magkunwaring inaayos ang kanyang tsinelas. Wala po ito, ma. Isang lumang resibo lang po ng pinamalengke ko. Mahinahong sagot ni Willa, kahit na ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Matapos ang isang mahabang hapon ng paglilingkod sa mga kapritso ni Susu, sumapit ang gabi. Ang buong mansyon ay nababalot na ng katahimikan, ngunit ang isipan ni Willa ay tila isang bagyong hindi humuhupa. Hindi siya makatulog. Ang mga salita ni Basti G ay paulit-ulit na umaalinggaw-ngaw sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang manipis na sapin sa sahig ng kusina. Bit-bit ang isang maliit na flashlight, tinahak niya ang madilim na pasilyo patungo sa tufang o library ni Doña Imelda. Alam niyang nandoon ang lahat ng mga dokumentong legal ng pamilya Fu. At marahil, ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Ang bawat yabag ng kanyang mga paa sa sahig ay tila isang malakas na tunog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nang makarating siya sa pinto ng library, dahan-dahan niyang inikot ang hawakan nito. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpadama sa kanya ng matinding kaba, ngunit hindi siya tumigil. Sa loob, ang amoy ng lumang papel at mamahaling pabango ni Imelda ay humahalo sa hangin. Agad niyang hinanap ang cabinet na may markang Shen Properties. Sa tulong ng kanyang flashlight, nakita niya ang isang makapal na itim na folder. Ang pangalan ng kanyang ama, Alberto Shen, ay nakasulat doon sa gintong letra na ngayon ay kupas na. Nang buksan niya ang folder, ang unang tumambad sa kanya ay ang mga bank statements mula sa huling buwan ng buhay ng kanyang ama. Doon niya nakita ang isang transaksyon na hindi niya kailanman nalaman. Isang malaking halaga ng pera na dapat sana ay pambayad sa huling operasyon ng kanyang ama ay hinarang at kinansela. At ang pirma sa likod ng pagkansela, walang iba kundi si Doña Imelda Fu. Hindi lamang ninakaw ng mga Fu ang kanilang yaman, pinatay nila ang pagkakataon ng kanyang ama na mabuhay. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Willa ay tila naging lason. Ang kanyang ama ay namatay sa pag-aakalang wala na silang pera, habang ang katotohanan ay sinadya siyang pagkaitan ng sarili nilang yaman ng taong itinuring niyang pangalawang ina. Bakit? Bakit niyo ito nagawa sa amin? Pabulong na hagulhol ni Willa, habang mahigpit na hawak ang dokumentong nagpapatunay ng kalupitan ng mga Fu. Sa gitna ng kanyang pighati, naramdaman niya ang isang mahinang ihip ng hangin mula sa pintuan. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang humaba sa sahig ng silid, papunta sa direksyon kung saan siya nakatayo. Ang tunog ng isang marahas na paghinga ang nagpalingon kay Willa. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay tumama sa isang pares ng mga mata na punong-puno ng galit at pagkagulat. Hindi iyon si Doña Imelda. Ang pinakamasakit na pagkahulog ay hindi yaong mula sa mataas na hagdan, kundi ang pagbagsak ng iyong huling pag-asa sa harap ng taong nangako na poprotektahan ka, habang ang iyong dugo ay dahan-dahang humahalo sa lamig ng semet. Nanigas ang buong katawan ni Willa nang tumama ang liwanag ng kanyang flashlight sa mukha ni Susu. Nakatayo ang babae sa may pintuan, suot ang isang manipis na pantulog at may hawak na baso ng tubig. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi dahil sa pagkakagulat, kundi isang nangiti ng tagumpay. So ang munting alila ay nagnanakaw ng impormasyon, mapang-uyam na wika ni Susu. Inilapag niya ang baso sa gilid at dahan-dahang lumapit kay Willa. Akala mo ba ay makakatakas ka pa sa pamilyang ito? You're just a pathetic loser, Willa. Kahit anong ebidensya ang mahanap mo, walang maniniwala sa'yo. Dahil sa mata ni Enzo, isa kang basura. Bakit niyo ito ginagawa?
Nanginginig ang boses ni Willa habang mahigpit na hawak ang folder. Pinatay niyo ang tatay ko. Ninakaw niyo ang lahat sa amin. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Susu. Isang tunog na tila kumakalos sa katinoan ni Willa. Hindi kami ang pumatay sa kanya, Willa. Ang sarili niyang kahinaan ang pumatay sa kanya. At ngayon, sisiguraduhin kong wala na ring matitira sa'yo. Mabilis na lumabas si Susu ng library at tumakbo patungo sa tuktok ng hagdanan ng mansyon. Nagsimula siyang sumigaw ng malakas, mga sigaw na puno ng huwad na takot na gumising sa buong kabahayan. Enzo, ma! Tulong! Si Willa! Sasaktan niya ako! Naguluhan si Willa at sinundan ng babae upang pigilan ito. Ngunit huli na ang lahat. Nakita niya si Enzo na mabilis na lumalabas ng kanilang silid. Ang mukha ay punong-puno ng pag-aalala para kay Susu. Sa isang iglap, habang papalapit si Willa, biglang itinapon ni Susu ang kanyang sarili pabalik na tila ba itinulak siya ng malakas. Ang tunog ng katawan ni Susu na tumatama sa mga baitang ng hagdan ay umalingaw-ngaw sa paligid. Kasunod, ang kanyang mga daing ng sakit. Susu! Sigaw ni Enzo. Mabilis siyang bumaba at sinalo ang babae. Nang lumingon siya kay Willa, ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng poot, kundi ng isang pumatay na galit. Enzo, hindi ko siya itinulak. Sinisiraan niya ako. Hindi natapos ni Willa ang kanyang sasabihin. Umakyat si Enzo nang may bilis na hindi inaasahan ni Willa. Sa tindi ng kanyang bugso ng damdamin, marahas niyang itinulak si Willa palayo kay Susu. Ang puwersa ng pagkakaitulak ni Enzo ay nagdulot ng pagkawala ng balanse ni Willa. Walang nagawa si Willa kundi maramdaman ang hangin na nawala sa kanyang mga baga habang ang kanyang likuran ay tumama sa matigas na gilid ng pader bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Ang matulis na sakit sa kanyang puson ay agad na kumalat sa buong katawan. Isang uri ng sakit na hindi niya kailanman naramdaman noon. Isang sakit na nagbababala ng isang malaking kawalan. Hayop ka, Willa! Muntik mo nang mapatay ang anak namin! Sigaw ni Enzo habang kalong si Susu. Nakahiga si Willa sa malamig na sahig, hindi makagalaw. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan. Doon, naramdaman niya ang isang mainit na likido na dahan-dahang dumadaloy at bumabasa sa kanyang suot na palda. Sa ilalim ng maliliwanag na chandelier ng mansyon, nakita niya ang pulang mantsa na unt-unting lumalawak sa puting marmol na sahig. Ang anak ko! Pabulong na daing ni Willa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang tanging nakikita niya ay ang malupit at walang pakialam na mukha ni Enzo habang tinatalikuran siya nito upang dalhin si Susu sa ospital. Walang lumapit sa kanya. Walang tumulong. Habang ang ulan ay nagsimulang humampas sa mga bintana ng mansyon, naiwan si Willa na nag-iisa sa gitna ng sarili niyang dugo. Yakap ang huling piraso ng kanyang pag-asa na ngayon ay dahan-dahan nang binabawi ng tadhana. Sa gitna ng kanyang pag-agaw buhay, naramdaman niya ang isang pamilyar na kamay na humawak sa kanyang balikat. Isang boses na mahinahon, ngunit puno ng pait ang bumulong sa kanyang tainga. Hayaan mo silang magdiwang ngayon, Mila. Dahil bukas, sisiguraduhin nating wala nang matitira sa kanila. Huwag kang titingin sa likod, Mila. Ang babaeng iniwan mo sa ulan ay wala na. Ang bawat luhang pumatak sa semento noon ay naging kristal na ngayon. Matigas, malamig, at handang sumugat sa sino mang humawak dito. 6 na buwan ang lumipas sa ilalim ng naglalakihang mga gusali ng Singapore, malayo sa mapanupil na anino ng mansyon ng mga Fu. Sa loob ng isang penthouse na nakaharap sa kumikinang na Marina Bay, nakatayo si Mila Shen sa harap ng isang malaking salamin. Ang mahabang buhok na dati ay hinahayaan niyang haplusin ni Enzo ay wala na. Pinalitan ito ng isang maikli at matapang na gupit na bumagay sa kanyang mas tumalim na panga. Suot niya ang isang puting power suit na tila baluti ng isang mandirigma. Wala na ang bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang determinasyon na kasing lamig ng asero. Dahan-dahan niyang isinuot ang isang mamahaling relo
Ang bawat tunog ng paglak nito sa kanyang pulso ay tila isang hudyat ng simula ng isang bagong kabanata. Handa na ang lahat ng papeles, Mila. Ang boses ni Basti G ay nagmula sa kanyang likuran. Nakatayo ang abogado sa may pinto. Hawak ang isang tablet na naglalaman ng mga ulat tungkol sa kumpanya ng mga Fu. Sa loob ng 6 na buwan, hindi lamang ang katauhan ni Mila ang binago ni Basti. Tinuruan niya itong maging isang mapanuring negosyante, isang babaeng marunong magbasa sa pagitan ng mga numero at marunong gumamit ng batas bilang sandata. Kamusta ang kalagayan nila? Tanong ni Mila. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Gaya ng inaasahan, sagot ni Basti habang lumalapit. Ang Golden City Project na itinataya ng mga Fu ay unti-unti nang nauubusan ng pondo. Ang mga supplier ay nagsisimula ng mag-alinlangan dahil sa mga balitang kumakalat tungkol sa kanilang utang. Si Doña Imelda ay desperado na. Naghahanap sila ng isang malaking investor na magliligtas sa kanila sa bangkarota. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mila. Kinuha niya ang isang baso ng mainit na tsaa at dahan-dahang humigop. Dinaramdam ang init nito na tila nanunuot sa kanyang sistema. Ibigay mo sa kanila ang gusto nila, Basti. Iparamdam mo sa kanila na may darating na anghel na magliligtas sa kanila. Anghel na may dalang ginto, ngunit sa katunayan ay may hawak na kadena. Sandaling natigilan si Mila nang makakita siya ng isang maliit na sapatos ng sanggol sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang kapareha ng sapatos na itinapon niya sa ulan noon. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng kahinaan na tanging siya at si Basti lang ang nakakaalam. Hinawakan niya ang sapatos ng may pag-iingat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya habang inaalala ang sakit ng mawalan ng anak. Ngunit mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata at ibinalik ang sapatos sa loob ng drawer. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na para sa pighati, kundi para sa katarungan. Mila, sigurado ka na ba rito? Tanong ni Basti. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kapag bumalik ka sa Pilipinas, wala nang balikan. Haharapin mo ang mga taong sumira sa iyo. Tumingin si Mila nang diretso sa mga mata ni Basti. Hindi ako babalik para harapin sila, Basti. Babalik ako para bawiin ang lahat ng sa akin. Ang pangalang Shen ay hindi na muling yuyurakan. Sisiguraduhin kong sa bawat hakbang na gagawin ko sa mansyong yon, mararamdaman nila ang bigat ng bawat luhang pinaluhan nila sa akin. Lumakad si Mila patungo sa kanyang maleta. Sa loob niyon ay hindi lamang mga damit ang nakalagay, kundi ang mga ebidensyang unti-unti nilang binuo ni Basti. Mga ebidensya ng korupsyon ni Imelda, ng mga utang ni Susu at ng kahinaan ni Enzo. Habang ang eroplano ay dahan-dahang lumilipad pabalik ng Maynila, nakatingin si Mila sa mga ulap sa labas. Ang gabi ay madilim, ngunit sa kanyang isipan, nakikita na niya ang pagbagsak ng kaharian ng mga Fu. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Ano ang gagawin ni Enzo kapag ang babaeng itinuring niyang basura ay bumalik? Bilang ang tanging taong maaaring magsalba sa kanyang pamilya mula sa ganap na pagkawasak? Ang tadhana ay tila isang malaking bilog at sa pagkakataong ito, si Mila Shen na ang may hawak ng manibela. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi ang pagbabalik ng sakit na ibinigay nila sa iyo, kundi ang pagtayo sa kanilang harapan bilang isang taong hindi na nila kayang abutin kahit palumuhod sila sa iyong paanan. Ang ingay ng engranding ballroom ng Manila Hotel ay tila isang malamyos na musika sa pandinig ni Mila Shen. Ang amoy ng mamahaling wine at ang ningning ng mga chandelier ay sapat na upang mabulag ang sino mang hindi sanay sa ganitong karangyaan. Ngunit para kay Mila, ang bawat kislap ng ilaw ay tila mga mata ng nakaraan na nagmamasid sa kanya. Suot ang isang tila esmeraldang gown
na yumayakap sa kanyang mas lalong gumandang hubog ng katawan, pumasok si Mila sa bulwagan. Ang bawat hakbang niya na sinasabayan ng marahang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay nagbibigay ng awtoridad na hindi matatawaran. Sa kanyang tabi ay si Basti G na nakasuot ng isang plansadong tuksido. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay ng seguridad kay Mila. Nandyan na sila! Pabulong na wika ni Basti habang iginigiya si Mila patungo sa gitna ng silid. Mula sa malayo, nakita ni Mila ang pamilya Fu. Si Doña Imelda ay abalang-abala sa pakikipag-usap sa mga kilalang bangkero. Ang kanyang mukha ay puno ng peking ng ngiti. Napilit itinatago ang kaba ng pagbagsak ng kanilang kumpanya. Si Suso naman ay nakasuot ng isang labis na magarbong damit. Tila pilit na nagpapanggap na bahagi ng alta sosyedad, habang ang kanyang mga mata ay gala sa paghahanap ng atensyon. At si Enzo, nakatayo ito sa gilid, may hawak na baso ng alak. Mukhang pagod ang kanyang mga mata, at ang dati nitong kumpiyansa ay tila nabahiran na ng takot sa hinaharap. Dahan-dahang lumakad si Mila patungo sa kanilang direksyon. Nang dumaan siya sa tabi ni Enzo, ang hangin na dinala ng kanyang paglakad ay naghatid ng amoy ng kanyang pabango, isang kakaibang bango ng sandalwood at jasmine, malayo sa amoy ng sabon at pagod na nakasanayan ni Enzo noon. Sandaling natigilan si Enzo. Lumingon siya, pilit na hinahanap ang pinagmulan ng pamilyar na pakiramdam na tila kuryenteng gumapang sa kanyang balat. Ngunit ang nakita niya ay ang likuran ng isang babaeng tila reyna na pinagkakaguluhan ng mga tao. "Attorney G, it's good to see you here!" Boses ni Doña Imelda ang bumasag sa katahimikan. Lumapit ang matanda kay Basti, umaasang makakakuha ng impormasyon tungkol sa misteryosong investor na balita ay darating sa gabing iyon. "Good evening, Doña Imelda." Seryosong sagot ni Basti. "I'd like you to meet the CEO of Shen Global, ang pangunahing investor na interesado sa inyong proyekto." Dahan-dahang humarap si Mila. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang misteryosong ngiti. Ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na kumot sa paligid nila. Nanlaki ang mga mata ni Doña Imelda at halos mabitawan ni Enzo ang kanyang baso. Ang katahimikan ng ballroom ay tila napalitan ng tunog ng mabilis na tibok ng kanilang mga puso. "Nice to meet you, Doña Imelda. I am Mila Shen." Wika ni Mila, ang kanyang boses ay malambing, ngunit may talim na tila humihiwa sa katinoan ng mga Fu. "Wila," pautal-utal na wika ni Enzo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tumingin si Mila nang diretso sa mga mata ni Enzo. Ang mga matang dati ay puno ng pagsamba. Ngayon ay kasing lamig na ng yelo sa Antarctica. "I'm sorry, Mr. Fu. Did you call me something? You must be mistaken. This is the first time we've met." Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Si Susu ay tila naging estatwa sa gilid, hindi makapaniwala na ang babaeng itinuring nilang basura ay nakatayo sa harap nila ngayon, suot ang mga alahas na katumbas ng halaga ng kanilang buong kumpanya. "But the resemblance is uncanny," giit ni Imelda. Pilit na binabasa ang bawat linya sa mukha ni Mila. "Maraming tao ang magkakamukha sa mundo, Doña Imelda. Pero ang swerte, iyon ang hindi pare-pareho." Makahulugang sagot ni Mila. Dahan-dahan niyang inabot ang isang calling card kay Enzo. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa kamay ni Enzo. Isang haplos na nagpadala ng pait at takot sa lalaki. "Call my office if you're serious about the investment. My time is very expensive, just like my memories." Dagdag ni Mila bago siya dahan-dahang tumalikod, kasabay ng marahang pag-ihip ng hangin mula sa bukana ng ballroom. Habang naglalakad palayo si Mila, naramdaman niya ang matitinding tingin ng mga Fu sa kanyang likuran. Alam niyang nagsisimula pa lang ang laro. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, napansin niya ang isang pamilyar na tao sa kabilang panig ng silid. Isang taong hindi niya inaasahang makita. Ang taong nakakalam ng isang lihim na maaaring sumira sa kanyang plano bago pa man ito
tuluyang magsimula. Ang pinakamaitim na biro ng tadhana ay kapag ang susi ng iyong kaligtasan ay nasa kamay ng taong dati mong pinagtaksilan at ang bawat pirma mo sa papel ay tila paghuhukay ng sarili mong libingan. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga salamin ng matatayog na gusali sa Makati ay tila nagyayabang ng tagumpay. Ngunit sa loob ng opisina ni Mila Shen, ang atmosfera ay kasing lamig ng yelo. Nakaupo si Mila sa kanyang swivel chair. Ang bawat galaw niya ay puno ng kalkuladong poise. Sa harap niya, nakaupo sina Doña Imelda at Enzo na tila mga batang pinapagalitan sa loob ng isang silid na punong-puno ng karangyaan na hindi na nila kayang panatilihin. Inilapag ni Basti G ang isang makapal na kontrata sa ibabaw ng mesa. Ang marahang dulas ng papel sa makinis na kahoy ay ang tanging tunog na bumasag sa mabigat na katahimikan. This is the investment proposal, simula ni Basti. Ang boses ay seryoso at walang bahid ng emosyon. Shen Global will infuse 500 million pesos to revive the Golden City Project. Pero may isang kondisyon ang aming CEO. Tumingin si Doña Imelda kay Mila. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit anong butas sa baluti ng babaeng nasa harap niya. Ano ang kondisyong yon, Miss Shen? Kahit ano, gagawin namin para lang maisalba ang proyekto. Isang matamis ngunit nakakangilong ngiti ang sumilay sa labi ni Mila. Dahan-dahan siyang sumandal at pinaglapat ang kanyang mga daliri. Gusto ko ng sapat na collateral, Doña Imelda. At hindi sapat ang mga shares ng kumpanya nyo na pabagsak na. I want the Fu Mansion. Isanlan nyo sa akin ang titulo ng inyong tahanan. Halos mapatayo si Enzo sa narinig. The mansion? That's our family heritage. Hindi namin pwedeng isugal ang bahay namin. Kung ganoon, wala tayong pag-uusapan. Malamig na sagot ni Mila. Akma siyang tatayo nang pigilan siya ng nanginginig na tinig ni Doña Imelda. Wait, Miss Shen, pag-iisipan namin. Wala na kayong oras para mag-isip, Doña Imelda. Pagputol ni Mila, ang kanyang mga mata ay tumatagos sa kaluluwa ng matanda. Ang utang niyo sa bangko ay magdudyo na sa susunod na linggo. Kapag hindi kayo pumirma ngayon, ang mga bodyguard ko na mismo ang maglalabas ng mga gamit niyo sa kalsada. Habang binabasa ni Enzo ang kontrata ng may panginginig, pumasok si Suso sa silid, hinihingal at mukhang balisa. Enzo! Ma, we need to talk. Sigaw nito, hindi alintana ang pormalidad ng lugar. Napatingin si Mila kay Susu. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Oh, Miss Susu, good timing. I was just telling your husband kung gaano kahalaga ang katapatan sa negosyo. Balita ko, marami ka ring mga personal investments na hindi alam ng pamilya Fu. Namutla si Susu. Ang kanyang mga kamay ay tila nanginginig habang mahigpit na hawak ang kanyang designer bag. I don't know what you're talking about. Really? Mila stood up and walked towards Susu, the sound of her heels on the floor echoing like a countdown. Kasi ang mga records ng utang sa Macau at ang mga lumang kaso ng estafa sa probinsya ay madaling mahanap kung may sapat kang pera at koneksyon. Just a friendly tip. Ang takot sa mga mata ni Susu ay naging golden moment ni Mila. Nakita niya ang pagguho ng kumpiyansa ng babaeng umagaw sa kanyang anak at asawa. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit si Basti G sa likuran ni Mila at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang simpleng galaw ng proteksyon at pagmamay-ari na nagpadugo sa puso ni Enzo. Nakita ni Enzo ang eksenang iyon. Ang selos na hindi niya maipaliwanag ay humalo sa kanyang takot. Bakit siya nasasaktan na makita ang ibang lalaki na humahawak sa babaeng kamukhang-kamukha ng asawang itinapon niya? Pirmahan mo na, Enzo, utos ni Doña Imelda. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Gamit ang nanginginig na kamay, itinuon ni Enzo ang pluma sa papel. Ang tunog ng pagkayas ng tinta sa kontrata ay tila tunog ng kadenang iginagapos sa kanila ni Mila. Hindi nila alam, ang mansyon na isinasanla nila
ay ang lugar kung saan nila balak itapon ang bangkay ng dangal ni Willa. Ngunit ngayon, ang lugar na yon ay dahan-dahan nang nagiging pag-aari ng babaeng tinawag nilang Alila. Nang matapos ang pirmahan, inihatid ni Basti ang pamilya Fu sa labas. Ngunit bago pa man makapasok si Susu sa elevator, isang messenger ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang itim na sobre. "Para sa inyo po, ma'am," wika ng messenger bago mabilis na umalis. Dahan-dahang binuksan ni Susu ang sobre sa loob ng elevator. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwas sa nakita. Isang litrato niya noong kabataan niya. Kasama ang isang lalaking hindi si Enzo. At sa likod ay may nakasulat na pulang tinta. Ang utang ay dapat bayaran, hindi lang sa pera, kundi sa dugo. "See you soon, Susu." Sino ang nagpadala nito? At ano ang kinalaman ni Mila Shen sa madilim na nakaraan ni Susu na pilit nitong ibinabaon? Ang elevator ay dahan-dahang bumaba, kasabay ng pagbagsak ng huling depensa ng pamilya Fu. Walang lihim na hindi nabubunyag, lalo na kung ang bawat hakbang mo ay nakatuntong sa mga bangkay ng katapatang iyong pinaslang. Ang katotohanan ay parang baha. Gaano mo man pilitin na harangan, gagawa at gagawa ito ng paraan upang lunurin ang iyong mga kasinungalingan. Ang mansyon ng mga Fu ay muling nabuhay sa liwanag at musika. Isang engranding cocktail party ang idinaos ni Doña Imelda upang ipagmalaki ang muling pagbangon ng kanilang kumpanya sa tulong ng Shen Global. Sa gitna ng bulwagan, suot ang isang matingkad na pulang gown, si Susu ay panalo ang nangiti habang hinahaplos ang kanyang tiyan na tila ba may buhay na nananahan doon. Ang bawat bati ng mga panauhin ay tinatanggap niya ng may kasamang pagmamalaki. Tila siya na ang bagong reyna ng tahanan. Ngunit sa isang sulok, nakatayo si Mila Shen. Hawak ang isang baso ng champagne. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa ningning ng mga chandelier, kundi sa bawat galaw ni Susu. Sa tabi niya ay si Basti G, na tahimik na nagmamasid. Ang kanyang presensya ay tila isang babala ng paparating na unos. "It's time, Mila," pabulong na wika ni Basti. Dahan-dahang naglakad si Mila patungo sa gitna ng entablado kung saan naghahanda si Doña Imelda para sa isang maikling talumpati. Ang marahang tunog ng pagtama ng kutsara sa baso ay nagpatigil sa tawanan ng mga tao. Ang lahat ng atensyon ay natuon sa babaeng nakasuot ng gintong gown na tila isang diyosa ng katarungan. "Good evening, everyone," panimula ni Mila. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. "Nandito ako hindi lamang bilang investor, kundi bilang isang saksi sa isang dakilang milagro. Gusto kong batiin si Miss Susu sa kanyang pagbubuntis. Tunay ngang isang pagpapala ang magkaroon ng isa pang tagapagmana ang pamilya Fu. Hindi ba, Enzo?" Napangiti si Enzo at inakbayan si Susu. "Thank you, Miss Shen. This child is our hope." Ngunit ang nangiti ni Mila ay naging mas malalim at mas mapanganib. "Nakakamanghalang dahil may dala akong espesyal na regalo para sa mag-asawa. Isang kilalang doktor mula sa Singapore ang inimbitahan ko rito upang masigurong magiging maayos ang kalagayan ng sanggol." Isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na suit ang lumapit sa entablado. Nang makita ni Susu ang mukha ng doktor, ang kanyang baso ng inumin ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang nanginginig na kamay at nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay umaling-awngaw sa buong silid, na sinundan ng nakakabinging katahimikan. "Dr. Fernandez?" Pabulong na wika ni Susu. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng mga pader. "Good evening, Miss Susu, o mas kilala bilang si Susanita de la Cruz sa mga record ko sa probinsya," wika ng doktor habang naglalabas ng isang itim na folder. "Miss Shen asked me to review your recent medical records. At ayon sa aking pagsusuri, imposible ang sinasabi mong pagbubuntis dahil sumailalim ka sa isang hysterectomy 3 taon na ang nakalilipas dahil sa isang malalang komplikasyon sa abosyon." Ang bawat salita ng doktor ay tila mga kidlat
na tumatama sa puso ng mga Fu. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan, ang mga tunog ng pagkabigla ay humahalo sa hangin. Inagaw ni Doña Imelda ang folder at binasa ang mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng galit at kahihiyan. Susu? Ano ito? Bulyaw ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hinablot niya ang tiyan ni Susu at doon, sa harap ng lahat, ay nalaglag ang isang makapal na foam na nakatali sa baywang ng babae. Ang katahimikan ay naging isang sigaw ng kahihiyan. Si Susu ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, pilit na humahawak sa binti ni Enzo. Enzo, maniwala ka. Ginawa ko lang ito dahil mahal kita. Ayokong iwan mo ako. Mahal? O dahil kailangan mo ng pera pambayad sa 10 milyong utang mo sa mga kasino sa Macau? Dagdag ni Mila, habang inihahagis ang isa pang bungkos ng mga litrato at records ng utang sa sahig. Si Susu ay hindi isang tagapagmana. Isa siyang profesional na manloloko na nabaon sa utang at ginamit ang pamilya Fu para makatakas. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Mila kay Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng tagumpay. Akala niyo ba ay kayo lang ang marunong gumamit ng kasinungalingan para makuha ang gusto niyo? Ang utang na loob na palagi ninyong isinusumbat ay wala kumpara sa utang ng dugo na kinuha ninyo sa akin. Lumingon si Doña Imelda kay Mila. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng puot. Ngunit sa gitna ng galit, napansin niya ang isang maliit na marka sa leeg ni Mila. Isang maliit na balat na hugis bituin na tanging si Willa lamang ang mayroon. Ikaw! Pabulong na wika ni Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig. Willa! Ikaw si Willa. Ang lahat ng mata ay natuon kay Mila. Ang lihim na pilit niyang itinago ay tila dahan-dahan nang kumakawala. Ngunit sa halip na matakot, itinaas ni Mila ang kanyang ulo at nagpakawala ng isang malamig na tawa. Ang Willa na kilala niyo ay matagal nang pinatay ng inyong kasamaan, Doña Imelda. Ang nakatayo sa harap niyo ngayon ay ang inyong karma. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng mga sasakyan sa labas ay humahalo sa mga sigaw ng takot sa loob. Sa dilim, isang pamilyar na anino ang humawak sa kamay ni Mila. At isang malamig na bulong ang narinig sa kanyang tainga. Huwag kang lilingon, Mila. Ang huling bahagi ng ating plano ay magsisimula na. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan. Kung minsan, ito ay parang isang malamig na hampas ng hangin sa hating gabi, nagbubunyag sa mga kaluluwang nabubulok sa ilalim ng mamahaling sutla at nagpapaalala na ang bawat patak ng luhang idinulot mo ay may katapat na kabayaran. Nang muling bumukas ang mga ilaw sa mansyon, ang dating marangyang ballroom ay tila isang entablado ng trahedya. Ang mga panauhin ay nagmamadaling lumabas. Iniiwan ang pamilya Fu sa gitna ng kanilang sariling kahihiyan. Si Susu ay nakahandusay sa sahig, humihikbi, habang si Enzo ay nakatayo sa isang sulok, nakatulala sa kawalan, tila hindi pa rin matanggap na ang kanyang buong buhay ay binuo sa isang malaking kasinungalingan. Ngunit si Mila Shen ay hindi pa tapos. Lumakad siya patungo sa gitna ng sala. Bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang hatol na umuukit sa katahimikan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang itim na folder, ang ebidensyang kinuha niya mula sa library noong gabi ng kanyang kapahamakan. Willa, anong kailangan mo pa sa amin? Pabulong na tanong ni Enzo, ang boses ay puno ng pagkatalo. Nakuha mo na ang lahat. Winasak mo na ang dangal namin. Hindi pa ba sapat iyon? Humarap si Mila sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na 6 na buwang kinimkim. Winasak ang dangal niyo? Enzo, kayo ang sumira sa sarili ninyo nang piliin ninyong saktan ang kaisa-isang taong nagmahal sa inyo ng tapat. Pero hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa tatay ko. Hinarap ni Mila si Doña Imelda na pilit pa ring nagpapakatatag kahit nanginginig ang mga tuhod.
Inihagis ni Mila ang mga dokumento sa harap ng matanda. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, tila mga puting talulot ng bulaklak sa isang burol. "Tingnan mo yan, Doña Imelda!" Sigaw ni Mila. Iyan ang mga record ng bangko noong huling buwan ni Papa. Ikaw ang humarang sa pondo para sa kanyang operasyon. Ikaw ang pumatay sa kanya para makuha ang kanyang mga shares sa kumpanya. Itinuring kanyang kaibigan, itinuring kitang ina. Pero ikaw pala ang ahas na pumatay sa aming pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Enzo. Lumingon siya sa kanyang ina, naghahanap ng pagtanggi. "Ma, totoo ba ito? Sabi mo wala ng pera si Tito Alberto." Hindi makapagsalita si Imelda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng kanyang budhi. Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa labas ng mansyon. Ang asul at pulang ilaw ay sumasalamin sa mga bintana ng bulwagan. Bumukas ang malaking pinto at pumasok ang ilang mga opisyal, kasama si Basti G na may hawak na warrant of arrest. "Doña Imelda Fu, you are under arrest for embezzlement, corporate fraud, and the indirect cost of death of Alberto Shen through illegal financial manipulation." Seryosong wika ng opisyal. Ang tunog ng paglock ng posas sa mga pulso ni Imelda ay tila isang musika sa pandinig ni Mila. Ang matandang reyna na dati ay tinitingala, ngayon ay kinakaladkad palabas ng kanyang sariling kaharian. Lumingon si Imelda kay Mila. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng sumpa. "Hindi pa ito tapos, Willa. Mabubulok ka rin sa impyerno." Sigaw ng matanda bago siya tuluyang nailabas. Naiwan si Mila sa gitna ng malawak na sala. Dahan-dahan siyang lumapit sa pwesto kung saan nabasag ang asul na plorera ng kanyang ama noon. Lumuhod siya at hinaplos ang malamig na marmol. Nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ama, tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. "Justice has been served, Papa," bulong niya sa kanyang isipan. Tumayo si Basti G sa kanyang tabi at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. "Mila, kailangan na nating umalis. Ang bangko ay darating na bukas para kunin ang mansyong ito." Lumingon si Mila kay Enzo na ngayon ay nakaupo sa sahig. Hawak ang kanyang ulo. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Tanging ang anino na lamang ng lalaking dati niyang minahal ang natira. "Enzo!" tawag ni Mila. Tumingala si Enzo. May bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. "Willa, patawarin mo ako. Magsimula tayong muli. Maibabalik natin ang lahat." Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Mila. "Magsimulang muli? Enzo, ang kaisa-isang bagay na nagdurugtong sa atin ay ang anak nating pinatay niyo. Ngayong gabi, ang mansyong ito ay hindi na sa inyo. Umalis na kayo bago ko pa maisipang ipakaladkad kayo sa kalsada." Habang naglalakad si Mila palabas ng mansyon kasama si Basti, naramdaman niya ang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Ngunit sa paglabas niya sa gate, isang itim na kotse ang humarang sa kanila. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may dalang isang maliit na box. "Miss Shen, may nagpapabigay po nito. Galing daw po sa ospital kung saan kayo dinala 6 na buwan na ang nakakalipas." Binuksan ni Mila ang box. Sa loob niyon ay isang USB flash drive at isang maikling sulat. Nang mabasa ni Mila ang sulat, ang kanyang mukha ay biglang nabalot ng gulat at takot. "Anong problema, Mila?" tanong ni Basti. Ang record ng ospital," nanginginig na wika ni Mila. "Sinasabi rito na noong gabing mawalan ako ng malay, hindi lang isa ang sanggol sa sinapupunan ko. At ang isa ay naitabi ng mga nurse dahil may kumuha rito bago pa man ako magising. Buhay ang isa sa kanyang mga anak. At sino ang kumuha rito?" Ang tagumpay ni Mila ay biglang napalitan ng isang panibagong misyon na mas matimbang pa sa anumang yaman o paghihiganti. "Willa, hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Bulag ako, naging mahina ako, pero mahal kita. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon."
Ang mga salitang yun ni Enzo, na dati ay hinahangad ni Willa na marinig sa loob ng 3 taon, ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Walang saysay, walang buhay, at nakakarindi sa pandinig. Nakatayo si Mila sa bukana ng mansyong dahan-dahan nang binabalot ng dilim. Sa kanyang paanan, ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang mundo ay nakaluhod ngayon sa malamig na marmol. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang gown. Ang ulan sa labas ay nagsimulang pumatak ng masinsin. Ang bawat dampi nito sa bubong ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo na tila sumasabay sa pagluha ng isang makasalanan. Mahal? Pag-uulit ni Mila, ang kanyang boses ay walang bahid ng awa. Minahal mo ba ako noong hinayaan mong sampalin ako ng iyong ina? Minahal mo ba ako noong itinulak mo ako sa hagdan habang nagmamakaawa ako para sa buhay ng anak natin? O minahal mo lang ang serbisyong ibinigay ko habang tulog ka dahil ako lang ang tangang nanatili sa tabi mo? I was manipulated, Willa. Si Mama, si Susu, niloko nila ako. Sigaw ni Enzo, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Dahan-dahang yumuko si Mila upang pantayan ang tingin ni Enzo. Inalis niya ang kamay ng lalaki sa kanyang damit nang may pandidiri. Ang pagiging mahina ay hindi lisensya para maging malupit, Enzo. Ang pagkakaiba natin, noong ako ang nasa ilalim, pinili kong bumangon. Noong ikaw ang nasa itaas, pinili mong manapak ng kapwa. Huwag mong isisi sa iba ang sarili mong kawalan ng paninindigan. Sa likuran nila, lumapit si Basti G. Hawak nito ang isang itim na payong, handang protektahan si Mila mula sa lamig ng gabi. Ang presensya ni Basti ay tila isang matalim na paalala kay Enzo kung ano ang nawala sa kanya. Isang lalaking may dangal na ngayon ay siyang nag-aalaga sa babaeng itinapon niya. Attorney, paalisin mo na siya? Utos ni Mila nang hindi lumilingon. Wala na siyang puwang sa lupang ito. Bukas, ang kumpanya ng mga Fu ay formal na ring mapapasailalim sa Shen Global. Wala na kayong pangalan, wala na kayong yaman, at wala na rin kayong pamilya. Habang dahan-dahang tumatalikod si Mila, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri na nakahawak sa bulsa kung saan nandoon ang flash drive. Ang balitang may isa pang anak na maaaring buhay ay tila isang apoy na naglalagablab sa kanyang dibdib. Habang ang pighati ni Enzo ay isang saradong kabanata, ang paghahanap sa kanyang anak ay isang bagong laban na handa niyang harapin. Kahit pa dumanas siya ng mas matinding hirap. Mila, kailangan nating tingnan ang nilalaman nito sa isang ligtas na lugar. Mahinahong bulong ni Basti habang inaalalayan siyang sumakay sa sasakyan nang sumara ang pinto ng kotse. Ang tunog nito ay tila isang formal na pagtatapos sa lahat ng koneksyon ni Mila sa pamilya Fu. Mula sa bintana, nakita niya si Enzo na nananatiling nakaluhod sa ilalim ng malakas na ulan. Mag-isa, basang-basa, at tuluyan ng iniwan ng tadhana. Walang natira sa kanya, kundi ang mga anino ng kanyang mga maling desisyon. Sa loob ng sasakyan, pinuksan ni Basti ang kanyang laptop at isinalpak ang flash drive. Ang bawat tibok ng puso ni Mila ay tila naririnig niya sa gitna ng katahimikan ng loob ng sasakyan. Lumabas ang isang video file, isang malabong kuha mula sa security camera ng nursery ng ospital 6 na buwan na ang nakakalipas. Sa video, nakita ni Mila ang isang nurse na may bitbit na isang sanggol na nakabalot sa asul na kumot. Ngunit bago pa man makalabas ang nurse sa pinto, isang babaeng nakasuot ng itim na belo ang humarang sa kanya. Ibinigay ng nurse ang sanggol sa babae kapalit ng isang makapal na sobre. Nang humarap ang babae sa kamera, bago lumabas, sandaling nahawi ang kanyang belo. Halos mapatigil ang paghinga ni Mila. Ang mukha ng babaeng kumuha sa kanyang anak ay hindi si Doña Imelda at hindi rin si Susu. Ito ay ang babaeng matagal nang itinuring na patay ng lahat. Ang sariling kapatid ni Enzo na si Eliana Fu. Na balita
ay pumanaw sa isang aksidente. Ilang taon na ang nakalilipas. Buhay si Eliana? Nanginginig na tanong ni Mila. At bakit niya kinuha ang anak ko? Ang misteryo ay tila isang malalim na balon na wala pang dulo. Ang kagalakan ng paghihiganti ay biglang napalitan ng isang matinding pangamba. Ang pamilya Fu ay may mga lihim na mas madilim pa sa inaakala ni Mila at ang kanyang anak ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang rehas ng bilangguan ay gawa sa bakal, ngunit ang rehas ng budhi ay gawa sa mga alaala ng mga taong iyong inapakan para lamang makamit ang huwad na kapangyarihan. At sa huli, ang katahimikan ng selda ang magiging tanging saksi sa iyong tuluyang pagkabulok. Nakatayo si Mila Shen sa likod ng makapal na salamin ng visitation room sa loob ng city jail. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Imelda Fu. Wala na ang mamahaling terno, ang mga perlas, at ang mapagmataas na ayos ng buhok. Ang suot nito ngayon ay ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. At ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila ukit ng kanyang mga kasalanan. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Willa? Pabalong na tanong ni Imelda, ang kanyang boses ay paos at wala ng dating awtoridad. Nandito ako para sa isang kasagutan, Imelda. Malamig na sagot ni Mila. Ipinakita niya ang litrato ni Eliana mula sa security footage. Bakit buhay si Eliana at nasaan ang anak ko? Sandaling natigilan ng matanda. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang akala niyo ay patay na siya, hindi ba? Itinago ko siya dahil isa siyang kahihiyan sa pamilya Fu. Isang anak na nagkaroon ng sakit sa isip. Pero si Eliana, siya ang pinakamatalino sa inyong lahat. Kinuha niya ang bata dahil alam niyang iyon lang ang paraan para makapaghiganti siya sa akin at sayo. Nasaan siya? Muling tanong ni Mila. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Hindi ko alam. Halakhak ni Imelda, isang tunog na tila kiskis ng tuyong dahon sa semento. Pero tandaan mo ito, Willa. Hanggat hawak niya ang anak mo, hindi ka kailanman magkakaroon ng kapayapaan. Iyan ang huling regalo ko sa iyo. Tumayo si Mila nang walang salita. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento habang lumalabas siya ng bilangguan ay tila isang martsa ng katarungan. Hindi na siya nasasaktan sa mga salita ni Imelda. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang buhay na kinuha sa kanya. Sa labas, sinalubong siya ni Basti G. May bitbit itong balita tungkol kay Susu. Ang babaeng naging mitya ng kanyang paghihirap ay tuluyan na ring bumagsak. Ang mga pinagtaguan nitong mga creditors sa Macau ang mismong nagturo sa pulisya kung nasaan ito. Ngayon, si Susu ay nakaharap sa habambuhay na pagkabilanggo dahil sa estafa at human trafficking. Ang madilim na negosyong kinasangkutan nito bago pa man makilala si Enzo. Justice is finally moving, Mila. Wika ni Basti habang inaalalayan siyang sumakay sa sasakyan. Pero may nahanap kaming lead tungkol kay Eliana. May isang lumang rest house ang mga Fu sa isang liblib na bahagi ng Antipolo. Doon, huling nakita ang isang sasakyang tumutugma sa footage. Habang tinatahak nila ang madilim at palikulikong daan patungo sa kabundukan, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay punong-puno ng tensyon. Napatingin si Mila sa bintana, pinagmamasdan ang mga anino ng mga puno na tila mga higanteng nagbabantay. Ito na ang huling paghuhugas ng kamay, ang paglilinis sa bawat dumi na iniwan ng pamilya Fu sa kanyang buhay. Nang makarating sila sa tapat ng isang abandonadong bahay na gawa sa kahoy at bato, ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang marahang paghampas ng hangin sa mga dahon. Ang bahay ay madilim, maliban sa isang maliit na ilaw mula sa ikalawang palapag. Dahan-dahang bumaba si Mila. Ang bawat hakbang niya sa tuyong damo ay tila isang babala. Hindi na siya natatakot. Ang galit ay napalitan na ng isang matinding instinct ng isang ina. Pagpasok nila sa loob, ang amoy ng luma at amag ay sumalubong sa kanila.
Ang marahang tunog ng pagpihit ng kandado sa pintuan sa itaas ang nagpatibok ng mabilis sa puso ni Mila. Sa gitna ng katahimikan, isang mahinang iyak ng sanggol ang umaling-awngaw. Isang yak na tila isang himig mula sa langit na nagpabilis sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Anak? Pabulong na wika ni Mila, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Mga luhang hindi na ng pighati, kundi ng nag-aalab na pag-asa. Ngunit bago pa man siya makahakbang paakyat, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanya sa gitna ng hagdanan. Hawak nito ang isang kandila, at ang liwanag nito ay tumama sa isang mukha na puno ng galit at pagkabaliw. "Welcome home, Willa," boses ni Eliana na kasing lamig ng kamatayan. "Sabi ko na nga ba at hindi ka matitiis na hindi pumunta rito? Handa ka na bang makita ang anak mo? O handa ka na bang sumama sa kanya sa kabilang buhay?" Ang dagat ay parang memorya, malawak, malalim, at may kakayahang lunurin ang bawat sakit na idinulot ng nakaraan. Hanggang sa ang tanging maiwan ay ang katahimikan ng pagpapatawad sa sarili. Ang maputing buhangin ng El Nido, Palawan, ay tila isang malambot na kumot na yumayakap sa bawat hakbang ni Mila Shen. Wala na rito ang amoy ng disinfectant ng ospital o ang mapanglaw na amoy ng alikabok sa bodega ng mga Fu. Sa halip, ang hangin ay puno ng amoy ng alat at sariwang simoy ng kalikasan. Ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang ay lumilikha ng isang lalabay na nagpapakalma sa kanyang kaluluwang matagal na naging bilanggo ng poot. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang kanyang munting milagro, si Baby Alberto. Matapos ang nakakapanginig na engkwentro sa Antipolo, kung saan nailigtas ng mga awtoridad ang bata bago pa man makagawa ng masama ang desperadang si Eliana. Tila doon lamang tunay na nakahinga si Mila. Ang bawat mahinang paghinga ng kanyang anak ay tila isang kumpas ng panibagong buhay. Dahan-dahang lumapit si Bastigi sa kanyang tabi. Hindi na ito ang seryosong abogado na laging may hawak na folder. Nakasuot siya ng isang maluwag na linen shirt at ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa ganda ng papalubog na araw. "Ang lalim ng iniisip mo," mahinahong wika ni Basti, habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang kamay sa balikat ni Mila. Hindi ito haplos ng pangingialam, kundi isang haplos na nagsasabing, "Nandito ako, hindi ka na mag-iisa." "Iniisip ko lang, Basti, kung panaginip lang ba ang lahat ng ito," sagot ni Mila habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang init ng katawan ni Basti ay tila isang silungan sa gitna ng malamig na simoy ng gabi. 6 na buwan ago. Akala ko, katapusan na ng mundo ko. Pero ngayon, hawak ko ang anak ko at malaya na ako. Hindi ito panaginip, Mila. Pinaghirapan mo ito. Ipinaglaban mo ang dangal mo at ibinigay sa iyo ng langit ang nararapat para sa iyo, sagot ni Basti. Dahan-dahan silang naupo sa isang malaking kahoy na bench na nakaharap sa dagat. Ang kulay kahel at lilang langit ay dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng mga unang bituin na tila mga munting hiyas sa karimlan. Sa sandaling iyon, inabot ni Basti ang kamay ni Mila at pinaglapat ang kanilang mga daliri. Ang pakiramdam ng palad ni Basti sa kanyang kamay ay nagbigay kay Mila ng isang uri ng kilig na hindi niya kailanman naramdaman. Isang liyab na hindi nakakasunog, kundi nagbibigay ng init sa kanyang puso. "Mila, alam kong marami ka pang sugat na dapat hilumin." Simula ni Basti, ang kanyang boses ay naging mas seryoso ngunit puno ng lambing. "At hindi ako nagmamadali. Pero gusto kong malaman mo na mula nang makita kita sa pawnshop na yon, hanggang sa sandaling ito, ikaw lang ang babaeng nais kong protektahan. Hindi dahil kailangan mo ng tagapagtanggol, kundi dahil gusto kong maging saksi sa bawat tagumpay mo." Kinuha ni Basti ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may maliit na esmeralda ang kumikinang. "Hindi ito para italika sa akin.
Ang singsing na ito ay simbolo ng iyong kalayaan at ng ating bagong simula. Mila, mananatili ka ba sa tabi ko? Hindi bilang isang kliyente, kundi bilang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Ang mga luha sa mata ni Mila ay hindi na dahil sa sakit. Ang bawat butil ng luha ay simbolo ng pag-asa. Dahan-dahan niyang iniharap ang kanyang mukha kay Basti. Ang kanilang mga noo ay magkadikit at ang kanilang mga hininga ay naghahalo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang marahang pagdampi ng labi ni Basti sa kanyang noo ay tila isang basbas ng kapayapaan. Salamat, Basti. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Pabulong na sagot ni Mila. Habang ang gabi ay lumalalim, nanatili silang magkayakap sa dalampasigan. Ang ingay ng mundo ay malayo na sa kanila. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang pamilyar na tao ang lumapit mula sa likuran ng kanilang villa. Isang matandang babae na may dalang isang lumang asul na plorera. Ang plorera ng tatay ni Mila na inakala niyang tuluyan nang nabasag at naglaho. Mila, anak. Ang boses ni Nailita, ang dating katulong sa mansyon na tumulong sa kanya sa bodega, ay nanginginig sa galak. Ang muling pagkikita na ito ay tila huling piraso ng puzzle ng kanyang buhay. Ngunit habang tinatanggap ni Mila ang plorera, napansin niya ang isang nakatuping papel sa loob niyon. Isang sulat na may sulat kamay ni Alberto Shen na may petsang isang araw bago ito pumanaw. Anong huling mensye ang iniwan ng kanyang ama na hindi nakuha ni Doña Imelda? Ang tunay na korona ng isang babae ay hindi yari sa ginto o nagniningning na mga brilyante. Ito ay hinulma mula sa mga apoy ng pagsubok, pinatigas ng sariling paninindigan at pinakinang ng bawat luhang dumaloy ngunit hindi nagpahina sa kanyang pagkatao. Ang sikat ng araw sa labas ng bagong tayong gusali ng Mila Shen Foundation ay tila isang pagbabasbas mula sa langit. Nakatayo si Mila sa harap ng malaking salamin sa kanyang opisina. Suot ang isang simpleng puting bestida na nagpapakita ng kanyang likas na ganda at kumpiyansa. Sa kanyang tabi, ang asul na plorera ng kanyang ama ay maingat na nakalagay sa isang pedestal, buo, matatag at nagniningning. Dahan-dahang binuksan ni Mila ang huling sulat ng kanyang ama na natagpuan niya sa loob niyon. Ang bawat salita ni Alberto Shen ay tila isang tinig na nagmumula sa kabilang buhay, nagbibigay ng huling kapayapaan sa kanyang sugatang puso. Mila, aking anak, simula ng sulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang lakas na hindi ko kailanman naibigay sa iyo noong nabubuhay pa ako. Alam ko ang kasakiman ng mga Fu at alam kong darating ang araw na susubukin nila ang iyong pasensya. Ngunit tandaan mo, ang tunay na yaman na iniwan ko sa iyo ay hindi ang kumpanya o ang trust fund, kundi ang pangalan nating Shen, na ang ibig sabihin ay karangalan. Huwag mong hayaang nakawin nila ang iyong liwanag. Ikaw ay isang reyna, Mila, at ang iyong trono ay nasa loob ng iyong sariling puso. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Mila habang dahan-dahang itinitiklop ang sulat. Wala nang pait, wala nang galit. Ang bawat alaala ng pambubugbog, ng pagkakakulong sa bodega, at ng pagkamatay ng kanyang pangarap ay naging mga hakbang na lamang patungo sa kanyang kinaroroonan ngayon. Handa na ang mga kababaihan sa baba, Mila. Boses ni Basti G ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang humawak sa kanyang baywang. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla na nagbibigay ng seguridad. Hinihintay nila ang kanilang bagong pag-asa. Lumabas si Mila sa entablado ng foundation. Sa harap niya ay daan-daang mga kababaihan na nakaranas ng iba't ibang uri ng pang-aapi at bauhan. Sa kanilang mga mata, nakita ni Mila ang sarili niya, ang dating Willa na natatakot, nawawalan ng pag-asa at naghahanap ng katarungan. Ang foundation na ito ay hindi para sa akin. Panimula ni Mila, ang kanyang boses ay malinaw na umaliwalas sa buong bulwagan.
Ito ay para sa bawat isa sa inyo na minsang sinabihang wala kayong kwenta. Para sa bawat ina na kinuhaan ng anak at para sa bawat babaeng sinubukang burahin ang dangal. Tumingin kayo sa akin. Ako ay naging alila. Ako ay naging biktima. Ngunit ngayon, ako ay isang malayang babae. Ang ating nakaraan ay hindi ating hangganan, kundi ating simula. Ang palakpakan ng mga tao ay itila isang malakas na hampas ng alon na nagbibigay ng lakas. Sa gitna ng karamihan, nakita ni Mila si Nailita na nakangiti nang may pagmamalaki. Hawak ang munting si Baby Alberto na ngayon ay masigla at malusog. Sa isang sulok ng kalsada, malayo sa gusali. Isang lalaking may marungis na suot at mahabang balbas ang nakatayo. Si Enzo yon. Hawak ang isang basyong bote ng alak. Pinagmamasdan niya ang malaking billboard na may mukha ni Mila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi habang dinadamdam ang lamig ng hangin na tila humahampas sa kanyang walang saysay na buhay. Wala na siyang kumpanya, wala na siyang pamilya, at wala na ring babaeng magmamahal sa kanya ng katulad ng ginawa ni Willa. Ngunit para kay Mila, hindi na mahalaga ang anino ni Enzo. Dahan-dahan siyang bumaba ng entablado at sinalubong ang kanyang anak at si Basti. Ang kanilang mga kamay ay muling naglapat. Isang pagkakaisa na hindi na mabubuwag ng anumang bagyo. Tumingala si Mila sa langit. Ang sikat ng araw ay tila isang tunay na korona na nakapatong sa kanyang ulo. Isang koronang hindi ginto, kundi gawa sa kalayaan at tunay na pag-ibig sa sarili. Ang bawat hakbang niya palayo sa entablado ay isang hakbang patungo sa isang kinabukasang wala ng anino-no ng pighati. Ang buhay ay muling nagsimula at sa pagkakataong ito, si Mila Shen ay hindi na kailanman muling yuyuko sa sinuman. Ang bawat dapit hapon sa dalampasigan ng Palawan ay hindi na nagdadala ng takot o bigat sa dibdib ni Mila Shen. Sa halip, ang bawat paglubog ng araw ay tila isang marahang haplos ng langit, isang paalala na ang bawat kadiliman ay may katapat na liwanag na naghihintay sa kabilang panig ng pasakit. Nakatayo si Mila sa beranda ng kanilang bahay, pinagmamasdan ng kanyang anak na si Alberto na masayang tumatakbo sa buhanginan kasama si Basti G. Ang tawanan ng dalawa ay tila isang banal na musika na pumapawis sa bawat alaala ng yak at pagsusumamo sa loob ng bodega ng mga Fu. Sa piling ni Basti, nahanap ni Mila ang isang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng sakripisyo ng sariling dangal. Isang pag-ibig na nagpapalago, hindi nagpapaliit. Napakaraming nagtatanong sa kanya, napatawad na ba niya ang pamilya Fu? Sa katahimikan ng gabi, habang dinadamdam ang simoy ng dagat, alam ni Mila ang sagot. Hindi niya kailangang bigyan ng kapatawaran ang mga krimen ni na Imelda at Susu upang makamit ang kapayapaan. Ang tunay na kapatawaran ay ang pagpapalaya niya sa sarili mula sa galit na minsang kumain sa kanyang pagkatao. Pinili niyang bitawan ang bawat kadena ng puot dahil alam niyang ang pinakamalupit na parusa para sa mga taong nangapi sa kanya ay ang makita siyang masaya, matatag at buo. Habang sila ay nabubulok sa sarili nilang impyerno, si Doña Imelda ay nananatili sa loob ng selda, unti-unting nilalamon ng limot at ng sarili niyang katinuan. Si Susu ay nahaharap sa mahabang taon ng pag-iisa sa likod ng rehas. At si Enzo, balita, ay madalas itong makitang pagalagala sa kalsada. Isang anino ng lalaking dati ay may lahat, ngunit ngayon ay wala ng kahit anong halaga sa mata ng mundo. Ang kanilang kapalaran ay hindi gawa ni Mila. Ito ay bunga ng bawat butil ng kasamaang itinanim nila sa buhay ng iba. Mila, halika na. Ang ganda ng mga bituin ngayon. Tawag ni Basti. Ang kanyang boses ay puno ng lambing habang karga ang kanilang anak. Lumapit si Mila at sumandal sa dibdib ni Basti. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na katahimikan. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo,
kundi ang kakayahang manatiling matatag sa gitna ng unos. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang martir na si Willa patungo sa pagiging isang reynang si Mila Shen ay isang patunay na ang bawat babae ay may kakayahang muling isulat ang kanyang tadhana. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay simple ngunit malalim. Ang katapatan ay isang kayamanan na dapat ibigay lamang sa mga taong marunong magpahalaga rito. Ang utang na loob ay hindi dapat maging rason upang maging alila. At ang pag-ibig sa sarili ang siyang pinakamatibay na pundasyon ng anumang relasyon. Tumingala si Mila sa malawak na kalawakan. Ang bawat bituin ay tila isang saksi sa kanyang tagumpay. Wala na ang Willa na yuyuko sa bawat sampal ng tadhana. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng may koronang hinulma sa apoy. Isang babaeng marunong magmahal dahil natuto muna siyang pahalagahan ang sarili niyang buhay. Ang gabi ay tahimik, ang puso ay payapa, at ang kinabukasan ay nagniningning na parang perlas sa ilalim ng dagat. At sa gabing iyon, sa bawat paghampas ng alon sa dalampasigan, ang tanging naiwan ay ang bulong ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Sa pagtatapos ng ating kwento, nais kong mag-abot ng isang mahigpit na yakap at taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat na matyagang sumama sa paglalakbay ni Mila Shen mula sa dilim ng bodega hanggang sa liwanag ng Palawan. Hindi naging madali ang bawat kabanata. Bilang inyong lingkod na tagapagkwento, may mga gabi ring nanginginig ang aking boses at nanunuyo ang aking lalamunan sa tindi ng emosyon, lalo na noong mga sandaling isinusulat ko ang pighati ni Willa sa loob ng ospital. Ramdam ko ang bawat luhang pumatak sa papel dahil ang bawat salitang inyong napakinggan ay nagmula sa mga tunay na hibla ng karanasan at sa mga totoong kwento ng katatagan ng mga kababaihan na aking nasaksihan sa tunay na buhay. Ang kwentong ito ay parang isang munting binhi na itinanim sa gitna ng malupit na bagyo. Dumaan sa baha ng pagtataksil at apoy ng puot. Ngunit sa huli ay namulaklak ng marilag dahil sa sikat ng araw ng pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Nais ko sanang baunin ninyo sa inyong pagtulog o sa inyong paggawa na kahit gaano man tayo durugin ng mga taong ating pinagkakatiwalaan, laging may puwang para sa muling pagbangon. Ang ating mga sugat ay hindi tanda ng ating pagkatalo, kundi mga gabay na bituin na nagtuturo sa atin patungo sa mas matamis na bukas. Bago tayo tuluyang maghiwalay sa kabanatang ito, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mila, kaya mo rin bang piliin ang katahimikan ng pagpapatawad sa sarili? O mananatili kang nakagapos sa pait ng nakaraan para lamang sa ngalan ng paghihiganti? Sa tingin niyo ba, sapat na ang sinapit ni Enzo bilang kabayaran sa kanyang mga pagkakamali? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating pagsasama sa daloy ng kwentong ito. Kung ang bawat salita ay nakapagbigay ng kahit kaunting inspirasyon o init sa inyong mga puso, mangyaring i-like ang video na ito at ibahagi ang inyong mga mahalagang saloobin sa aming comment section. Huwag din pong kalimutang i-share ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Ang inyong bawat suporta ay nagsisilbing liwanag na nagbibigay lakas sa amin upang patuloy na makalikha ng mga kwentong magbibigay buhay sa ating mga pangarap at pananampalataya. Hanggang sa susunod nating pagtatagpo sa mga pahina ng panibagong kwento, maraming salamat, pagpalain kayo, at naway palaging maging payapa ang inyong mga puso.